to the frontier of healthcare. Meet the researchers. Sa akong work, wala pa ko katry, kaya di ka siya updated, pero katry ko, personal na ko experience ka na sa akong anak ba, na siya assignment, niya, ako ko, pareho pa na siya sa chat GPT, ano na, katry siya, anak, kaya nato siya yung mga, 5 sentences sa simple, sentence, complex, may ana-ana ba, nitry siya, ato, niya ko nga, kaya asa makapad ko na siya nga, kanang nan lang siya AI ana kuan nga iko unsa man siya pwede na siya Google siya nga mas bright pa ni Google na siya mga bright yeah. Kato pa ko first time mga last week siguro kay na siya assignment mura dili sa work siguro if may mga terms, medical terms na dili siya clear so na search sa Google so para mas masabtan siya ni maayo. Gusto lang, kung gusto niya may clarify. So, basically, makagamit yun AI in that particular moment. So, that's one of my experience using AI. Nurse for 2 years now, and one of the artificial intelligences that I encountered is that the imaging, like the MRI. And so, since this institution is just a primary care center, our facilities are limited, not like the ones we had in the main hospital. So, in here we're just using, offering laboratories and diagnostic exams. And so, AI is available in our main hospital. So, but as a medical professional, I encountered AI in the main hospital where I duty. So, like the MRI and CT scans. Experience. Dagang ako, isip ko sa kami duway. Dagang kay ko buhaton diri sa show dili lang sa pagpakonsulta do ana asa sa doktor mapana ko diri sa ang priority is consultation and mag-inilay sa mga bata every Wednesday, clinical sa mga buntis mamaya ang expertise kay midwife ko. Ko nga as common ra jud ko ba niya as kining inganing kan ang ako ra jud no kung mo kuan information dissemination ra jud kanang kuan niyo sa mga tao nga morning ana ba para makasabot sila para pud ing ana kay kung wako ka kuan sa kong anak og AI wa jud ko kabalo pero kung example kung i-inform na siguro ang public ba nga mo ni nahitabo mas bright siya sa Google sa kong anak libog jud kaayo siya pero pag after ato niya murag hanay na jud kaayo gani ang asay mo dapat ang source niya ilang ibutang para
klaro yun kung ano, asa ang source. So, ano siya, accurate siya. Mas paspas, isa sa another reason na helpful ang AI is paspas ang imong trabaho, the use of AI. Like sa akong example earlier, sa first question, mag-search ka terms, medical terms, for example. Okay. That question, no, dili man din nato malikayan labi na sa mga remote areas like kanatong mga distant na barangays. Dili mo siya same sa kanang nagpuyo sa lungsod or sa kuan ang pag-accept sa mga tao na lahi din na siya nga level. So maybe I think information drive mo na siya ang needs sa kuan to foster their knowledge about artificial intelligences, labi na pag-get sa ilang trust kay syempre in the Philippines dili pa kaayo anak pa sa technology, dili ta innovative kaayo. So adapting new ways like AI will never be that easy to introduce to the public. So I think first we could foster that through information drive sa ilang mga barangay. So to introduce properly the AI, dili na diretso bitaw siya i-kuha mo sa patients kay naay mga misconceptions, misunderstanding ang mahitabo kay they are used to conventional ways like na-check physical kuan sa doctors, like mga nurses, physical care gud ilang ginakuan. So using technology might be new for them. So I think information drive sa una. Ang kasagaran magmutabang sa among diri sa among trabaho, among mga health worker o mga grupo sa mga barangay health worker. Una makatabang sa among bahin sa among mga pasyente para pag kami makaalagad sa among pasyente through the barangay health worker. Ay kay murag naman siya mga information makuha sa ato. Murag ang ako lang siguro ani kanang na accountability ba. Nga murag example ni provide ko sa information sa akong health, akong kanang kuan sa situation sa akong health, mga ana ba. Murag dili siguro siya basta-basta siguro access po sa kuan gani murag ingana ba. Nay murag firewall or nay something murag dili tanan maka-access ng something ana ba. So, kadto siya, transparency, ipakita nila kung asa ang source, sa information, reference nila, para klaro yun siya, accurate ang source, kung asa sila gikan, ang mga kuan nila, ilang mga information. For that question, no, I can't really answer that kay since dinhi sa ato although the hospital I'm working with is a private and tertiary hospital, but integration of AI is dili pa bitaw pa siya established. So among process ana is wala pa may specific process for that. Siguro yun ang pagsistima sa panglawas kay direct man ang pasyente man sa among Murang kanang information dissemination na gihapon kanang ikuan nimo sa mga tao ba nga nanay AI niya mo ni ang mga advantages and disadvantages yung murag kinahanglan siguro dyan na siya og kanang signal no Siguro kuan depende sa age, usually sa mga tagas ng mga edad, sa mga elderly for example, dili man yun most of them dili man sila gagamit ng mga AI, dili kayo used sa high technology. So kumpara nimo sa younger generation, so mas convenient sa ilahang gamit og AI. Lain-lahing taong mga backgrounds, gigikanan. So, lain-lahing di pag take. Naiuban nga, open sila, like katong nana sa more civilized areas, mas open sila nga i-accept ang mga new developments, new systems, and technologies. So, I think, mga apektuhan dyan udak ko, depende sa kuan, sa culture nga gibilangan or ethnicity sa tao. So, katong mga naa sa remote yun, I think, lahi good ang ilang way of kaning adaption sa kaning system or kaning
technology. So, muna, daghan yung challenges siguro until ma-fully integrate ang AI diri sa ato. Imo mo ginag-istoryahan ng kanang kultura gyud. Kailain man sila panuna-una biya ibe press ato sa gina sila. So para ang ilang sa inganana. Kapilit ba sila mo doon sa imo nga tanan nimong isulti sa ila ma-apply gid sila dayon. Dili man sa dali-dali mo to. Kung dili man na tuod sa imo pag-atiman sa ila. Kuan kanang workshop unya sige term anang kanang mag-training. Murag feel na ako pwede na siya sa TESDA. Siguro orientation, i-orient ang mga healthcare staff, for example, about sa paggamit sa AI, the proper way of using AI, and then para ma-aware sila sa appropriately use ang AI. So, may mga workshops, incorporate sa ilang orientation. For welcoming AI technology sa institution, dapat prepared or well-equipped professionals. So I think it's training, number one. So dili basta-basta nga integrate ang AI sa isa ka institution kung dili capable ang ilang mga work gamit na medical team. So dapat training, kabalo sila sa ma-orient sila gyud and ma-practice. Ipusan nang i-advocate ang mga tao. Pati usay kanang kaayuhan ana nga teknolohiya para ma-apply po nila sa kagalingon. Kaya dili man na nato sila madiritso-diritso ingon nga ni tuugin man yan ni kay ay nas lagi na kaya nas ato ba nga mo pa kaya i-apply din nato. Wow. Na-compute nimo or i-calculate nimo, imo na lang i-type siya, i-input lang nimo, hindi mo provide na siya answer. So mas fast ang imong pag-compute kung wala ng application, di ba? Or mga medical na literature, so or medical na mga books, for example, if mag-search ka ay mga journals or website na imong i-type na nimo, makita ka ng specific na information, so ilahan ang i-provide, so matabangan niya akong kung ganang mas matagan, mas solid na references. So for me ako yung AI nga na-encounter good is if you're familiar with virtual assistants. So, sa unang virtual assistants, wala na sa healthcare, like sa other nga field. Pero karon naggamit, like, I don't know if I've mentioned, Hello Rage with ang kaning company. Like, they employ medical professionals para i-assist sila remotely, like, kita nasa Philippines, sila nasa kaning America, Kibali. So, we communicate with their clients. So, wala na mo na-meet, pero nami records nila. So, grabe yun ang technology, no? So, kami na ang mag-prepare, mag-explain, or kan sila mga reseta bitaw, mga prescriptions nila. Wala man siguro ang talagang bahay na sa mga kultura na namang sa lain-lain lang guna-una. So, wala din siguro yan lang. Pero kung maka-access ka sa mga AI, murag ang kuan jud na kay signal. Murag signal no, murag tanan sa ato murag na mag-cellphone ni ana. Murag ang hindrance siguro niya kung wala kay signal ana. Pag-spread niya kung sa information, so siguro ato niya po orientation, mag-invite ng mga people sa community, i-orient sila about sa usefulness sa AI, para ma-aware sila, and then kung saan siya paggamit, sa mga positive na
use sa AI para ma-spread ang information. AI services sa remote ko talking about barriers, one is not all people sa remote areas is ang educational attainment bitaw nila. So anything new is na sila fear, mahadlok gid sila embrace anything new. Ang ila is kung sila nakasanayan mo lang. So penetrating to them, introduce na nila sa ila comes with many challenges here for me. And I think slowly but gonna bitaw continuous or consistent nga integration sa ila or kung sa ato pa to build their trust ba, build rapport sa ila para kung natin gusto i-introduce. So ang barrier naman dito is ang knowledge o kanang ilang background bitaw nga trying new is kaning lisod dito para sa ila. Pakuan wala man siguro ang talagang bahay na sa mga kultura na namo sa lain-lain lang guna-una. So wala gid siguro yan lang. Kuan pero ako example kung nagkwartahan siya or na siya accessibility sa wifi kada dire kanang swerte mi dire kay kanang free ang wifi ba kusog pa jud. So murag dili pa jud kaayo mi mag AI dili pa kaayo. Pero useful ang Google. Labi na para sa ako pharmacist kanang naman jud mga resita nga gikan sa gawas kasi gana na jud dili niya kung di man ko familiar mag-Google ko. Useful jud kay siya. Kung example kung mag-AI na mas bright siya ni Google niya, mas kuan siya, mas easier siguro kung para sa ako nga bago pa ko go-work diri na digid ka ni familiar. Pero helpful pud kung nay AI. Sa financial na aspect, I think since if one institution is going to integrate AI into their systems, magasto gid sila dako, mag-invest gid sila. So I think mapektuhan gid ang price sa mga services which might be bukat para sa mga consumers. So siguro in the long run, mapangitaan naman ang ways na ma-adjust na siya. Like pag naanay mga ka-competition bitaw. Kasi syempre, if ever kaning institution will be the first to introduce that, mahal gid siya. But if naana tong kuan, like na-introduce na siya sa uban pud mga hospitals, pagbaba man ang tanan. Convention online ko sa kanang sa pharmacy kuan ba kanang convention atong April. Naatoy kanang speaker tinga taga Malaysia siya. Na siya nag-start og kanang e-butika. Ring ana ba? Niya, nag-start ako na siya niya iyang ginani siya sa Philippines para i-encourage niya ang kuan. Pero murag niya atong taga kitong president sa kanang Pharmacy Association nga. Nag-start na ko na sila sa kanang big hospital sa Manila ba? St. Luke o duha man to kabuok. Niya mo to iyang gi-encourage siya nag-explain siya nga kanang kinahanglan gid kunog kanang nindot ang technology, naging ana iginay-hinay na kuno kay sa kuan pud sa states mo siguro to nga na sila'y equipment niya nindot siya kayo kay blood kanang blood ra gani niya murag sort of AI siguro sila niya imong blood imong i-extract niya ibutang nimo niya kanang i-analyze makabalo siya kung nakay cancer nakay diabetic, nakay coming, siya nga, kung nakay padong nga cancer. Inga na siguro, helpful na siya sa kanang healthcare world. Kung natin. Kung ano siya, katugyapon mga application, mga sa pwede lang nila i-type ang ilang mga concern and then application na yung tubag nila yung sa kung sa mga possibilities sa ilang manifestation nila ni bate. So sa mga hatagan siguro mahatagan sila steps kung sa pwede nila buhaton for the meantime or even man lang
ma-aware sila kung sa mga sintomas na kinahanglan na yun sila mga hospital. Okay, so for me no, last 10 years kuan wala pa gid kaayo ta bali negative gid atong mga panana mga investors na stakeholders sa mga dagko nga hospitals. But karon since makita na nila no sa katong other thriving countries gyud nga kanang padayon sila nag-improve ilang healthcare through AI. So ginanahinay na siya adapt din. Sa una o karon kay ang karon medyo bago pa maguna to gi-apply ang kanang mga ana. Kung mapalambo lang na nga teknolohiya kung panang minunta nga kanang atong internet connection dili wala tuloy-tuloy gid atong pagtrabaho pero okay man na siya kung automatic lagi dayon pero mag-agad man sa connection moro man gid ang problema ang connection nato mo na magsuwat gihapon ka Nindot na jud kay kanang futuristic ba mas easier sa ato kung nay mga AI mga ingana pero kuan lang gid kanang nali guidelines nga dili misuse abuse og mga ingana ba kay sayang baya pud kung nindot nga technology niya mabati ra dito siya kuan ba nga nato siya katong asam to siya nga kuan nato siya speaker nga na sila isa ka kabinete ina nato na dito ang tambal ni imo ra in unya kanang automatic na imo lang i-scan katong patient kay giin ang information siya ni magkuan sa pila ka tambal kanus ang kuan di ba ang tambal ba kay kung example na kay kanang antibiotic so 7 days 3 times adi mangingana ba na dito ang name ang tambal ang dosage ang mangingana ba nindot na siya kung feature pero wag open minded lang jud nga ang mga tao ba nga murag naagi na siya nga bukamin jud siya nga wag tay choice mangingana ba. With AI mas paspas ang healthcare service. So, isa na sa maisip na ko nga nakukatabang sa AI ang pag-spread sa information. Ang disadvantage na maisip is kung ang information is not that accurate, so it can really affect the thinking of other people. They can be led to false information if ang source is not accurate. So that's why importante ang reliable na source of information. Thank you very much, Doc. AI can really help improve the quality of healthcare sa here sa atong country. But ang challenges na ako na-foresee is maybe actual or personal like kaning kuan jud na workforce is malesen siya kay maybe naay mga kuan nga need na lang og kanang online bitaw nga mga staff ana so lesser na ang ato gid mismo sa hospitals or sa clinics inana so I think maapektuhan ang workforce manpower sa isang kakuan kay mag-rely naman lang sa kaning technology sa AI. sa dugay panahon nahihikit na kayo ang mga bata karon gali kuan na mo daghan ang sakit ang mga bata kung senior edition yung mga tubang naman sa kuan artificial kuan lahi gyud sa kanang sa karon ang sa karon medyo okay pa tay kuan pero sa ngadto kung kana na gid siya mo kusog na makadaot sa tungel. Thank you, Ma'am.